Magandang araw ba itang six? Ako nga pala si Binibining Jules at kasama ko ngayon Binibining Geraldine at ngayon tatalakayin namin ang unang aralin sa Araling Panlipunan. Ngunit bago tayo magsimula sa klase na ito ay magkakaroon muna tayo ng isang panalangin. Iyuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at ituon ang ating puso at isipan sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hiraya! Alright. Ngayon naman ay sanay naway kayong lahat ay nandito at nanonood sa aming talakayan ngayong araw. So, isa sa pagbabasihan namin sa inyong attendance ay yung pagsumiti nyo ng mga gawain o aktibidad na gagawin natin ngayon sa talakayan na ito. Ngayon ay dumako tayo sa susunod na slide. Okay. So ngayon sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon habang nanonood sa aming talakayan. Kung isa sa inyo ay masaya, ako rin ay nagagalak. So ako nga pala, ipapakikilala ko muna yung buong pangalan ko. Ako si Binibining Julia Kate Hemana at pwede nyo akong tatawaging Binibining Jules. Sana ay magkita-kita na tayo ng personal sa mga susunod nating klase o talakayan upang tayo ay mas makilala pa natin ang isa't isa. So isa ako sa magiging guro nyo sa Araling Panlipunan at kasama ko rin si Binibinang Geraldine Insag at makikilala nyo siya mamaya. So sa inyo, kung may isa sa inyo na masaya or marami sa inyong masaya, ay ako'y nagagalak na masaya kayo ngayong araw. Kung may malungkot naman sa isa sa inyong kaklase ngayon, ako ay nakikiramay at sana kung ano man ang problema o pinagdadaanan mo ngayong araw ay sana lilipas rin ito at magiging maayos rin ito sa tamang panahon. At laging tandaan na tayo ay maging matatag sa buhay. Kung may isa naman diyang nagugutom, ay sana muna ay kumain ka muna bago mo ipagpatuloy ang pagpapanood sa ating talakayan ngayon dahil ang taong gutom ay hindi masyadong nakakapag-focus sa ating talakayan. Baka yung isipan nyo ay lumilipad na sa ibang bagay. Ngayon naman, kung may excited, ay mas excited pa si Binibining Jules, lalo na kapag mas excited ako na mas makita pa kayo sa personal, hindi lang ako, pati rin yung mga kasama kong guro, upang mas makilala kayo ng maigi. Ngayon, kung may isa namang inaantok, ay pareha lang kayo sa mga taong nagugutom. Sana ay unahin nyo munang pagpapahinga at kumain. Kasi yung taong inaantok, yung taong nagugutom ay hindi masyadong nakakapagtuon sa talakayan natin. Kaya mas maiging magpahinga muna at panuorin ito pagkatapos, upang kayo ay, yung atensyon nyo ay buong-buo sa ating talakayan ngayong araw. At mas ma-grasp o makukuha nyo ang mga aralin sa araw na ito. Okay, ngayon ay dumako tayo sa ating mga alintuntunin sa klase. Okay, so ang unang alintuntunin natin ay sabi ko nga kanina, manood ng maayos at dapat nakatutok sa ating aralin. Pangalawa naman ay ihanda ang iyong papel at ballpen. Kasi may
mayroon tayong mga aktibidad na isusulat nyo or gagawin nyo mamaya. Ngayon ay sagutin ang mga aktibidad ayon sa panuto at ngayon ay maaari nyo ring i-pause o ulitin ang video kung kinakailangan. So mayroong mga aktibidad, baka mayroong mga aktibidad na mas kailangan kayo ng oras upang mas maraming oras upang sagutin ito. Kaya pwede nyo itong i-pause or mayroon kayong mga aralin or tinalakay namin na hindi nyo masyadong naiintindihan sa unang pagpapakinig nyo, ay pwede nyo ulitin ang video na ito. Okay. Sige, next. So, handa na ba kayo? So, ngayon, ang unang nating gagawin ay magkakaroon tayo ng word puzzle, Batayang Heograpiya. Ngayon, mayroon na kayong clue kung ano ang tatalakayin natin sa araw na ito. Ngunit hindi muna tayo dadako diretso sa ating tatalakayan, sa ating main topic or sa ating kung ano talaga yung tatalakayin natin at unti-unti natin itong i-unlock. Okay, so ngayon mayroon tayong word puzzle kung saan mayroong mga jumbled words or mga salitang may pinaghahalong letra na ipapakita si Binibining Jules. At ang inyong gagawin ay inyong isi-solve ito at titingnan nyo mayroong mga clue kung saan nakapapahiwatig ito kung ano ang salita. Okay, so ihanda nyo ang inyong mga papel at ballpen dahil ang mga ito ay isusulat, ang sagot nyo ay isusulat nyo sa inyong papel at ballpen. So mayroon ako mga 10 to 20 segundo na ibibigay bago ko ililipat ito sa tamang sagot. Okay. Ngayon, ang unang salita natin, alright, nandito na. Ang unang salita natin ay ito. So, ang clue nito ay isa itong bilog na representasyon kung saan makikita ang kabuuang hugis at ayos ng mundo. Sige nga, isulat nyo nga kung anong salita ito. Sige, magbibigay ako ng 10 hanggang 20 segundo na ito ay masagutan niyo. Ano kaya ang isang bilog na may kabuuang hugis at ayos ng mundo? Okay. Okay, ano nga ba ito? Sige. Ito ay globo. Magaling kung ito ay nasagot nyo ng tama. Sana ay maging makatotohanan ang ating paglagay nating mga sagot sa ating papel. Gusto ni teacher tayo ay always honest. Okay. Dahil hindi lang si teacher at ang ibang teachers ang nakasama ni teacher ni Binibining Jules ang niloloko niya, kundi pati rin ang sarili niya. So sana ay maging makatotohanan tayo sa ating pagsagot ng mga aktibidad ngayong araw. Okay, ngayon lumipat tayo sa pangalawang salita. Okay, ito may 4 na letra at ang clue nito ay isang patag. Patag, it means flat surface, right? Isang patag na larawan na ginagamit upang makita ang lokasyon ng mga lugar sa isang bansa o sa buong mundo. Ano kaya ito? Ano ang isang patag na larawan na makikita ang isang bansa o kundi kaya ang buong bansa or mundo? Ito ay, sige pakilipat. Ito ay isang mapa. Magaling. Isang mapa. Ngayon ay, itong mga salitang ito ay matutunan natin ito ng mas maigi mamaya. Meron pa tayong 4 na salita. Sige. Ano kaya ang susunod nating word puzzle? Alright. Okay. Ang clue nito ay, ito ay mga guhit na tumatakbo mula silangan hanggang kanluran na ginagamit sa pagtukoy ng layo ng isang lugar mula sa gitnang bahagi ng mundo. Ano kaya ito?
isa itong guhit. Ito ay latitude. Alright. Kung mayroon kayong mga salita na hindi kayo pamilyar, huwag kayong mag-alala dahil ate itong tatalakayin mamaya. Ngayon ay dumako tayo sa susunod na salita. Sa susunod na salitang pinaghahalong letra, ito ay, ang clue nito ay, ito ang tawag sa mga guhit na bumabaybay mula hilaga hanggang timog. Mahalaga sa pagtukoy ng absolute location. Kung meron tayong latitude kanina, ano nga ba ito? Okay, ano nga ba ang pinaghahalong letrang salita ito? Ito ay longitude. Okay. Ngayon, dumako tayo sa panglimang salita natin. Okay. Ang guhit na matatagpuan sa pinakagitna ng modelo ng mundo. Pinakagitna na nagsisilbing batayan sa paghahati ng itaas at ibabang bahagi nito. Ano itong gumigitna na naghahati sa itaas at bahagi ng ating mundo? Okay? Ito ay ang Ecuador or equator in English. Okay. Ngayon ay dumako tayo sa panghuling salita natin. Okay. Mas mataas ito kumpara sa mga salita natin na ginawa kanina. So ito ay, ang clue nito ay ang pangunahing patayong guhit sa modelo ng mundo na nagsisilbing panimulang batayan sa pagsukat ng longitude. Mayroon ba kayong idea kung ito? Isa rin itong guhit sa modelo ng ating mundo. Sige, ito ay ang prime meridian. Magaling sa mga nakakuha ng mga tamang sagot sa ating word puzzle. Okay, dahil itong mga salitang ito ay importante dahil ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon, dumako naman tayo sa ibang aktibidad na gagawin natin. Ito ay tinatawag na tuklasin ang lokasyon. So, ngayon mayroon akong mapa na ipapakita. Si Binibining Juice ay magbabanggit or mayroon akong bansa na ipapakita dyan sa screen nyo at ang iyong gagawin ay hahanapin nyo ang bansa na ito dito sa mapa. So kung nanonood kayo ay pwede nyo namang i-zoom yung video upang mas makita yung mapa. At mabasa ang mga bansa na nakatala rito. Ngayon ay ang gagawin nyo ay isusulat nyo rin sa papel kung saan kayo nag-answer or saan kayo sumulat kanina. Diyan nyo rin isusulat yung sagot nyo sa aktibidad na ito. Ano nga ba ang isusulat nyo? Okay. Ang isusulat nyo ay kung natatandaan nyo ang mga pangunahing at pangalawang direksyon ay ito ang iyong isasagot. Ano nga ba yung mga pangunahing direksyon? Alam kong nababanggit na ito sa mga nakaraang baitan nyo, lalo na sa grade 3 at grade 4 and 5. Ito ang pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, timog, kanluran, at silangan. Ang pangalawang direksyon naman ay ito ay ang hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, at timog silangan. Okay na. So, ang kanluran ay nasaan ang kanluran? Nasa left. Ang silangan naman ay nasa
Right. Okay. Ngayon ay isusulat nyo ang sagot sa papel. Bibigyan ko kayo ng 20 hanggang 30 segundo upang hanapin ang bansa na aking ibibigay. Sige. Ang unang bansa natin ay pakilipat. Ang unang bansang hahanapin natin ay Canada. Okay, handa na ba kayong hanapin ang bansang Canada? Okay, ngayon ito ang mapa. At hanapin natin ang bansang Canada. Alam ko mas magiging engganyo sana yung aktibidad natin kung ito ay ginawa natin ng personalan. Ngunit huwag kayong mag-aalala kasi mas magkakaroon pa tayo ng mas maraming aktibidad na masaya at engganyo sa mga susunod nating araw na pagkikita kung saan tayo naman ay magkikita ng personalan. Ngayon, nasaan kaya ang Canada? Handa na ba ang inyong mga sagot? Okay, ipakita po kung nasaan ang Canada. Alright, nandun, may arrow na nakatutok sa Canada, nakikita nyo? Dyan na matatagpuan ang lokasyon ng Canada at yan ay ang Hilagang Kanluran sa ating mapa. Okay. Sana ay marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang bansa na ating hahanapin. Mexico or Mexico. Okay. Nasaan kaya yung Mexico? Okay. Nasaan kaya yung Mexico? Yung Mexico baka maliit yung sulat dito sa mapa. Pero pwede nyo namang i-zoom in ito upang mas mahanap nyo ng maigi ang bansa. I-zoom nyo lang yung mga video nyo upang mas makita ng klaro. Nakita nyo na ba kung nasaan ang Mexico? Okay? Tingnan natin kung saan makikita ang lokasyon ng Mexico sa ating mapa. Nandyan ang Mexico pala. Ito ay nakikita natin sa direksyong kanluran. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong bansa na ating hahanapin. Australia. Wow! Saan kaya matatagpuan ang Australia? Nakita niyo na ba ang bansang Australia? Right, nasaan kaya ang bansang Australia sa ating mapa? Tingnan natin kung saan ito matatagpuan. Ito ay matatagpuan sa nandyan siya sa ibaba sa timog silangan. Nakita niyo na ba? Okay, ito ang lokasyon ng bansang Australia. Ngayon, pumunta tayo sa susunod nating bansa. Ito ay ang Brazil. Mayroon ba dito nakapunta na ng Brazil? Yung kultura nila ay isa yung sa kultura na gusto kong maranasan kasi iba-iba yung kultura ng ibang bansa, di ba? Yung may pagka kasi yung kultura ng Brazil kaya gusto ko yung maranasan. Ngayon, hanapin natin ang Brazil. Nasaan kaya yung Brazil?
Nakita niyo na ba ang Brazil sa ating mapa? Tignan natin kung saan makikita ang Brazil. Kung anong direksyon ito makikita sa ating mapa. Ito ay matatagpuan sa nandyan sa Timog Kanluran. Okay. Nandyan pala yung Brazil. Napakalayo pala ito sa Pilipinas. Okay, ngayon dumako tayo sa susunod na bansa. Ito ay ang South Africa. Okay, nasaan kaya yung South Africa? Hanapin natin ito sa ating mapa. Nasaan kaya yung South Africa? Tandaan nyo, ito ay South Africa. Hindi Africa, kundi South Africa. Mukhang may palatandaan na kayo sa pangalan pa lang mismo. Alright, tingnan natin kung nasaan ang South Africa. Ito ay nasa Timog. Mayroon na nga nakalagay na South, 'di ba? Ito ay nasa Timog. Timog na direksyon o parte ng ating mapa. Ngayon, dumako tayo sa susunod na bansa na ating hahanapin. Ang Russia. Nasaan kaya ang Russia? Okay, pakilipat sa ating mapa upang mahanap natin ang bansang Russia. Alam ko madali lang makita ang Russia dahil isa ito sa malaking bansa. Nakita niyo na ba? Okay, ngayon, tingnan nga natin kung tama ang iyong direksyon na isinulat sa iyong papel. Nandyan, ito ay matatagpuan sa hilagang silangan ng ating mapa. At ngayon, ang panghuling bansa na ating hahanapin, of course, ito ay ang Philippines. Hindi tayo magtatapos sa aktibidad na ito kung hindi natin mahanap ang ating sariling bansa. So, nasaan kaya ang Pilipinas? Nasaan ang Pilipinas sa mapang ito? Sana ay alam nyo kung nasaan ang Pilipinas. Dapat agad ito kung nasaan makikita ang Pilipinas sa mapa. Ito ay makikita sa ating bansang Pilipinas ay makikita sa saang direksyon? Sa silangan. Ngayon ay gumagamit tayo ng pangunahing direksyon at pangalawang direksyon upang mahanap ang iba't ibang bansa o mga kinalalagyan ng iba't ibang bansa sa ating mapa. Ngayon, sa talakayan natin ngayong araw, ay mas matuto pa tayong hanapin ang mga kinalalagyan ng mga bansang ito, lalo na ang bansang Pilipinas, sa mapa, kung saan gagamit tayo ng mga numero dahil kapag yung pangunahin at pangalawang direksyon lamang, kasi kapag sasabihin natin ang Brazil, makikita natin sa Timog Kanluran. Ngunit, yung ibang tao, pagtingin natin sa mapa, marami kasing bansa na makikita sa Timog Kanluran.
Kung hindi nila alam kung ano o saan talaga nakalagay ang Brazil, hindi nila ito malalaman. Kung sasabihin natin nga ang Pilipinas ay nakalagay sa silangan, ngunit hindi nila alam kung ano ang bansang Pilipinas o anong spelling or ano ang larawan ng kontinenteng ito or ng bansang ito rather, ay mas mahihirapan silang ito hanapin. Ngunit sa aralin natin ngayon ay malalaman natin ang mga pamaraan kung paano sila hahanapin kung saan kapag ibibigay natin ang mga impormasyong nasaan ito ang impormasyong kinalagyan nito ay makikita nila agad ang bansang ito. Ngayon, handa na ba kayo? Ngayon ay alamin natin kung ano talaga ang batayang heograpiya na tatalakayan natin ngayong araw. Magandang umaga, grade 6! Ako si Binibining Din at ngayon naman ay ating talakayin ang mga batayang linya sa mapa at ang mga klima na nakalakip nito. Ngunit bago iyan ay tignan muna natin ang globong ito. Okay, so i-share screen ko muna. Alright, ayan. Nakikita nyo na ba ang globo? Okay, so ang globong ito, kay base sa globong nakikita ninyo, ano ang inyong napapansin? Okay, so may napapansin kayong mga pahalang at pataas na mga linya. Ngayon, ano kaya ang tawag sa mga linyang ito? Okay? Pwede nyo itong hulaan? Okay, very good. Ang tawag sa mga pahalang na linya ay latitude at ang tawag naman sa mga pataas na linya ay ang ating longitude. Mahusay. Okay, so ngayon, ating alamin ang mga batayang linya sa mapa at ang ating klima. Okay, so ipababalik ko na muna sa ating PowerPoint presentation. Okay, ayan. Okay, ayan. Nandito ang mga batayang linya sa mapa at ang klima. Ano nga ba ang grid? Ang grid ay tumutukoy sa mga pinagsama-samang likhang isip na guhit na makikita sa ating mapa o globo. Kung titignan ninyo ang ating picture na nasa ating slide, ay makikita ninyo na may mga iba't ibang linya dito, di ba? Gaya na rin dito sa ating globo, meron ring iba't ibang linya. At tinatawag ito na likhang isip na guhit dahil hindi naman talaga natin ito nakikita sa totoong buhay. Okay, like kung halimbawa, dito sa Pilipinas, kung tayo ay lalabas, wala naman tayong nakikitang mga guhit, di ba? Kaya ito ay tinatawag na imahenaryo o likhang isip na guhit. At itong mga grid ay natutulungan tayo upang tukuyin kung nasaan nga ba ang lokasyon ng isang bansa. Alright. So ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang latitude. So ang latitude ay ang mga pahalang o horizontal na guhit sa ating mapa. Magatulad ang sukat at distansya nito at umiikot hanggang 90 degree mula sa Ecuador patungong Pulong Hilaga at Pulong Timog. At kung titignan ninyo ng mabuti ang ating picture o ating larawan dito sa slide, may iba't ibang guhit sa ating latitude. Ngunit, ano ba ang guhit na talagang nakakapukaw sa inyong atensyon? Okay, ito ang ating guhit na nasa gitna o tinatawag nating equator o Ecuador. Ngayon, ano nga ba ang isang Ecuador? Sa gitna nito, makikita natin ang Ecuador. Okay, so andito siya sa gitna. Ito ay makikita sa 0 degree latitude na naghahati sa hilaga at timog hating globo. So ang Ecuador ang basihan kung nasaan ang nasa hilagang bahagi ng ating mundo at kung nasaan naman ang nasa timog na bahagi ng ating mundo. Okay, so ngayon naman ay ating tignan
kung ano-ano nga bang mga bansa ang nakapalakip sa Ecuador. Okay, i-share screen ko muli ang ating globo. Okay. Alright, ayan, nakikita ninyo? Okay, nakikita nyo ba ang ating globo? At nasa gitna niyan ang equator. Andito siya sa may gitnang bahagi. At i-zoom in pa natin ito at tignan natin kung ano-anong mga bansa ang makikita ninyo na nakapaloob dito sa ating equator o Ecuador. Okay, ito. Anong bansa ito? Alam kong pamilyar kayo rito. Tama, ito ay ang Pilipinas. Okay, paano naman kaya dito? Ano ba kayang bansa ang nasa loob ng Ecuador? Meron rin tayong Thailand, Myanmar, Vietnam. Paano naman kaya dito? Okay, makikita rin natin ang ilang bahagi ng India. Dito kaya sa may bahagi ng Africa, anong mga bansa kaya ang narito? Okay, nandito ang Ethiopia, ang South Sudan, ang Nigeria, okay, ang Chad. At dito naman sa bahagi ng Amerika, makikita natin ang mga bansang Nicaragua, Costa Rica, Panama, at okay, El Salvador. So itong mga bansang narito ay ano kaya ang klima na nararanasan nila rito? Dahil kabilang ang Pilipinas, anong klima mayroon ang ating bansa? Tama, ang ating bansa ay may tropical na klima. Okay, so ating alamin muli ano nga ba ang tropical na klima na natatamasa ng mga bansang nasa loob ng Ecuador. Okay. Okay, so i-share screen ko muli ang ating PPT. Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo na muli. So, ang Ecuador o ang mga bansang nasa loob ng Ecuador ay nakakaranas ng dalawang klima lamang. Ito ay ang tropical na klima o dalawang panahon lamang. So, may dalawang panahon lamang. Ito ay ang tag-ulan at ang tag-init. At kung mapapansin ninyo sa ating bansa, di ba, dalawa lang rin ang ating klima. O dalawa lang rin ang ating panahon at ang ating klima ay tropical. Alright, so sunod naman ay ating tuklasin ang iba't iba pang linya. Okay, so makikita natin rito, ano-ano pa ba ang ibang linyang pahalang na inyong nakikita bukod sa ating Ecuador o equator? Tama, narito rin ang ating Arctic Circle o kabilugang Artiko. Nandito rin ang ating Tropic of Cancer o Tropikong Cancer. Nandito syempre ang ating Ecuador, ang ating Tropic of Capricorn o ang ating Tropiko ng Capricornio, at panghuli ay ang Antarctic Circle o kabilugang Antartiko. At atin rin ngayong iisa-isahin ang bawat isa nito. Natapos na tayo sa Ecuador at ngayon ay patungo na tayo sa ating dalawang tropiko. Okay, so ang ating dalawang tropiko ay ang tropiko ng Cancer at ang tropiko ng Capricornio. Ngayon, ating paghambingin ang dalawa. So, ang tropiko ng Cancer ay makikita sa 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Okay, ito ay makikita natin dito. At kung makita natin dito, naman sa ating tropiko ng Capricornio, ito ay nakikita sa 23.5 degree timog ng ating Ecuador. So basically, ang ating tropiko ng Cancer ay nasa itaas na bahagi ng ating Ecuador. At ang ating tropiko ng Capricornio ay nasa timog na bahagi ng ating Ecuador.
Ang dalawang tropikong ito ay may klimang temperate. So nakakaranas sila ng 4 na uri ng panahon. Meron silang tagsibol o spring, tag-araw o summer, taglagas o autumn, at taglamig o winter. So may 4 sila. Di parehas ng mga bansang nasa loob ng Ecuador na kung saan nakakaranas lamang sila ng tag-ulan at tag-init. Ngayon ating alamin, ano-anong mga bansa kaya ang makikita natin sa dalawang tropikong ito? Okay, so isi-share ko ulit ang ating globo. Okay. Ayan. Okay, hintayin muna natin. Naglo-loading pa siya. Okay, ayan. Makikita na natin dito. Punta muna tayo una sa tropiko ng Cancer. Ito, Tropic of Cancer. Okay, tignan natin. O kilalanin nyo nga kung ano-anong mga bansa ang narito. Okay, anong bansa ito? Okay, nakikita natin dito ang Japan, South Korea. Paano naman kaya dito? Okay, ang China, syempre. Okay, meron ring Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan. Nakikita rin natin dito ang Turkey, ang Lebanon. Okay, makikita rin natin dito ang Morocco, Tunisia, ang France, ang Spain, ang Germany. At sa kabilang parte naman, dito sa may Amerika, makikita natin ang iba't ibang estado ng United States, gaya ng New York, ng South Carolina, ang Colorado, ang Las Vegas, ang California, at iba pang bahagi ng United States o ng Estados Unidos. Ngayon naman ay ating tingnan kung anong mga bansa ang narito sa ating Tropic of Capricorn o tropiko ng Capricornio. Okay, ayan. Makikita natin dito sa may ibabang parte. Okay, meron dito ang State of Amazonas dito sa may bahagi ito ng United States. Okay, ayan. So itong mga parteng ito ay nasa bahagi na talaga ito ng Brazil. Pero nasa kontinente pa rin ito ng South America. Okay, ayan. Meron ito ang Brazil, nasa tropiko ng Capricornio. Makikita rin natin dito sa may parte ng Africa. Okay, ayan. Tropic of Capricorn. Ang nasa loob nito ng mga bansa ay ang Zambia, Malawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Madagascar. Okay, dito naman sa may dito naman. Okay, dito makikita rin natin ang ayan, may iba pang mga bansa dito. Okay. Ayan. So, makikita natin na itong mga bansang ito ay nakapaloob sa tropiko ng Capricornio at sila ay nakakaranas ng klima o sila ay nakakaranas ng 4 na uri ng panahon. Alright, ayan. Ngayon naman ay magtungo tayo sa dalawang bilog o sa dalawang kabilugan. Ano-ano nga ba ito? Okay, so ang dalawang kabilugan ay tinatawag na kabilugang Artiko o Arctic Circle at kabilugang Antarctico o Antarctic Circle. So, kung titignan niyo sa ating globo at mapa, ang kabilugang Artiko ay nasa may hilaga
na makikita natin at ang Antarctico ay nasa ibaba. Kaya naman, ang kabilugang Artiko ay nasa 66.5 degree hilaga ng tropiko ng Cancer, habang ang ating kabilugang Antarctico ay nasa 66.5 degree timog ng tropiko ng Capricornio. At ano nga ba ang klimang natatamasa nila rito? So mayroong klimang polar o nagyayelo ang mga lugar na nabibilang sa mga kabilugang ito. Dahil hindi tumatama ang araw dito, kaya kaunti lamang ang init na kanilang natatamasa. Nadadagdagan pa nito ang puting yelo na nagre-reflect ng sinag, malamig na hangin at kakaibang posisyon ng ating mundo. Kaya naman kung mapapansin ninyo, okay, i-share screen ko muli ang ating Google Earth. Ayan. Okay. Okay, ayan. Punta muna tayo dito sa may itaas na bahagi. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, ito yung ating Arctic Circle. At makikita talaga na may parte na kung saan nagyayelo talaga siya. At ang bansang nagyayelo dito sa may Arctic Circle ay ang Greenland. Okay, ito ang bansang makikita natin sa Arctic Circle. At nagyayelo talaga siya. At tignan naman natin, lalo na ang nasa ibaba na halos di talaga masinaga ng mainit na araw. Tignan natin kung nagyayelo rin ba siya. Okay, magkitang-kita naman talaga na sobrang nagyayelo ang ating Antarctic o ang ating kabilugang Antarctico at makikita natin dito ang Antarctica na sobrang nagyayelo. Kaya naman, itong mga bansang nasa dalawang kabilugan ay nakakaranas ng klimang polar dahil sila ay hindi masyadong nasisinagan ng araw. Okay, so ngayon, bago tayo pumunta sa susunod na parte, atin mo nang i-remember ang iba't ibang parte o ang iba't ibang latitude na ating itinalakay. Meron tayong, magsimula tayo sa pinakataas. Meron tayong kabilugang Artiko. Pangalawa ay ang tropiko ng Cancer. Pangatlo ay ang Ecuador. Pang-apat ay ang tropiko ng Capricornio. At ang panglima at ang nasa pinakaibaba ay ang kabilugang Antarctico. Okay, so ngayon ay may ipapakita ako sa inyo. Tignan ng mabuti ang nasa larawan. Alright, anong napapansin ninyo mula rito? Okay, so may mga pataas na linya at ang pinaka-prominente ay ang prime meridian. Tama. Okay, so ngayon, sa ating mula rito, ano nga ba ang tawag nito? So ito ay ang ating longitude at ito ang mga guhit na bumabaybay mula pulong hilaga o North Pole patungong pulong timog o South Pole. So mayroong dalawang linya na kailangan nating malaman mula rito. At yung isa ay na-spoil na kanina. Nasa game rin yun ni Teacher Jules kanina at pinakita ko rin kailan lang yung clue na iyon. At ito ay ang prime meridian at ang isa naman ay ang international dateline. Pero unahin muna natin ang ating prime meridian. So ang prime meridian ay makikita sa 0 degree longitude. So ito ang panimulang guhit para sa pagtukoy ng ating longitude dahil ito ay nasa 0 degrees. Okay?
At ito ang humahati kung nasaan ang silangan at kung nasaan ang kanluran ng ating mundo. So, nakabase siya dyan sa ating prime meridian. Habang ang ating international dateline naman ay nasa 180-degree longitude. So, nasa magkaibang parte talaga sila ng prime meridian. At ito naman ang nagtatakda ng pagbabago ng petsa o araw at ito rin ang batayan kung kailan nagbabago ang petsa kapag tumatawid sa time zone. So kung nakapag-travel na kayo sa ibang bansa, lalo na kung nagpunta kayo sa Amerika, sabihin na natin, nagpunta kayo ng Amerika at nasa Pilipinas kayo. Kung pupunta kayo ng Amerika, magbabago ang oras dahil kayo ay tatawid sa tinatawag na international dateline. So, iyan ang ating mga prominenteng linya sa longitude. Okay. Ngayon na alam na natin ang iba't ibang linya o ang mga batayan ng linya sa ating mapa at globo, ngayon ay malalaman na natin ang mga lokasyon o kung paano natin malaman ang lokasyon ng isang bansa. So may 3 lokasyon tayo. Meron tayong tiyak na lokasyon, bisinal na lokasyon, at maritime na lokasyon. Atin munang tuklasin ang tiyak na lokasyon. So ang tiyak na lokasyon ay ang mga kartograpo o tagagawa ng mapa ay gumagamit ng mga likhang isip na linya upang makuha ang tiyak na lokasyon ng isang lugar. So kapag ikaw ay tagagawa ng mapa o ikaw ay gumagamit ng world map, napaka-importante talaga na malaman mo ang mga imahinaryong linya at matukoy mo kung ano ang hilaga, silangan, timog at kanluran dahil ito ay napaka-importante para malaman ang tiyak na lokasyon ng isang bansa. At sa pagkuha nito, kinakailangang malaman kung ito ba ay nasa hilaga o timog mula sa Ecuador. Kailangan ring tignan kung ito ay nasa kanluran o silangan ng ating prime meridian. Okay, ngayon naman ay may tanong ako. Para sa mga may mapa dyan, ano nga ba ang tiyak na lokasyon ng ating bansang Pilipinas? Okay, so i-share screen ko rin dito muli ang ating globo para makita ninyo ano nga ba ang tiyak na lokasyon ng ating bansa. Okay, zoom in natin para makita talaga ang mga numero. Alright, ayan. Magsimula muna tayo dito. Ang ating bansa ay, okay, tignan ng mabuti kung anong numero ang nasa may itaas na parte ng ating bansa. Okay, so ang ating bansa ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. At ang tiyak na lokasyon nito ay sa pagitan ng okay, ito ay nasa pagitan ng, okay, dito, sa may 5 degree o may 4 degree na hilagang latitude. Okay, hilaga, north. Okay, 5 degree, 4 to 5 degree, hilagang latitude. Papunta sa, doon sa ibaba, sa may 20 degree o hanggang sa, okay, ayan, sa may 20 degree na hilagang latitude, 20 degree north okay, so again, itong bansa natin makikita mula sa 5 degree north o 5 degree papunta sa 20 degree na hilagang latitude. At ang longitude naman nito ay mula dito. Ayan, sa may Palawan, no? Mula sa 115 degree papunta sa, okay, so dito sa half ng 125 at 130, so mga 127. Okay, so sa may 120, okay, ayan. Sa may 127 degree silangang longitude. Yan ang tiyak na lokasyon
ng ating bansang Pilipinas. Alright. So ngayon ay tignan natin muli ang ating presentation. Okay, so ganoon natin kunin ang tiyak na lokasyon ng bansa. Titignan natin kung saang parte siya ng ating globo, kung nasa ilang degree ng ating longitude at latitude siya para makuha ang tiyak na lokasyon. Okay, susunod naman ay ang lokasyong bisinal. So ito ang pagtutukoy ng lokasyon o ng lokasyon ng isang bansa batay o ayon sa kalapit nitong lugar o bansa. So for example o halimbawa ay sa bansang Pilipinas, ano-ano nga base dito sa larawan? Ano-ano nga bang mga bansa ang malapit sa ating bansa? Okay, nandito ang Taiwan, ang Vietnam, yung mga malapit talaga sa ating bansa. Okay, yung Indonesia, meron rin dito at yung Thailand. So kung magsasabi tayong lokasyong bisinal, ilalagay natin anong lugar ang malapit. Hindi natin kailangan specific na 20 degrees, 25 degrees. Hindi natin kailangan yan. Kailangan lang natin malaman ano yung malapit sa atin. Ano yung pangalan ng malapit na lugar sa atin? Yan yung lokasyong bisinal. So, ito ay nakabase sa anong bansa o lugar ang malapit sa Pilipinas o malapit sa isang bansa. Okay, ngayon naman ay ang ating lokasyong maritime. So, ito ay tumutukoy sa relatibong lokasyon ng isang lugar o bansa gamit ang mga kalapit na anyong tubig nito katulad ng mga karagatan at dagat. So, galing sa salitang maritime. So, dagat. Okay, so nakabatay ito sa kung anong mga dagat ang nakapaligid sa isang bansa. So, halimbawa ay sa bansang Pilipinas. Ano-anong mga karagatan at dagat ang nakikita mula dito? Okay, meron tayong Luzon Strait, West Philippine Sea, Philippine Sea, meron ring Sulu Sea, Celebes Sea, at ang karagatan na napakalapit sa ating bansa ay ang Pacific Ocean. So, ganyan kunin ang lokasyong maritime. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating gawain, ay mag-stretching muna tayo. Okay, ayan. Okay. So ngayon, alam kong ready na kayo para sa ating gawain. Okay, so ano nga ba ang gagawin natin ngayon? Okay, ayan. Nasaan ito? So ito ang aktibidad na kailangan ninyong gawin at ipapasa ninyo ito sa susunod na Miyerkules. Okay, so next week nyo ito ipapasa. Ano nga ba ang inyong gagawin para dito? So para sa ating panuto, pumili ng isang bansa at punan ang tiyak, bisinal, at maritime na lokasyon nito gamit ang isang graphic organizer. So pumili kayo ng kahit anong bansa, basta ay kailangan ninyong isulat o punan kung ano ang tiyak na lokasyon, bisinal, at maritime na lokasyon ng bansang ito. At kailangan niyo itong gawin sa isang graphic organizer. So kayo nang bahala kung anong klase ng graphic organizer ang gagamitin ninyo. Basta ay dapat may isang bansa at dapat nakalagay kung ano ang tiyak, bisinal at maritime na lokasyon ng mga bansang ito. At pagkatapos niyong gumawa ng graphic organizer, kailangan ninyong sagutan sa hindi bababa sa 5 pangungusap ang tanong na paano mo maipapakita ang paggalang o pagpapahalaga sa ibang bansa matapos mong malaman ang lokasyon nito. Okay, again, pagkatapos mong gumawa ng iyong graphic organizer, kailangan mong punan ang tanong na ito. Kailangan mong sagutan ang tanong na ito. Okay? At gawin ito sa isang short bond paper at ipapasa sa ating pagkikita face-to-face, and that would be on Hulyo 23 or July 23, 2025, next week, Wednesday o Miyerkules.
At para naman sa inyong rubrics ay ipopost ko lamang ito sa ating Google Classroom at pwede nyo itong makita para kayo ay magabayan sa inyong gawain. Alright? Okay, at para naman sa inyong sasagutan, pumunta kayo sa pahina 17 to 18. Gawin natin A at B at makikita ninyo ito sa inyong mga aklat. Para naman sa mga walang aklat, isusulat ang inyong sagot sa isang kwaderno sa AP6 at ipapasa rin ito sa ating pagkikita face-to-face. So, para sa mga may aklat, saan ba ilalagay? Ilalagay ninyo yung mga sagot sa inyong aklat. Pero para naman sa mga wala pang aklat, ilalagay ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno o notebook sa AP6. At huwag kayong mag-alala dahil ipopost ko rin ang picture o ang parte kung saan o kung ano ang inyong sasagutan para may basehan kayo. Lalo na dun sa mga wala pang aklat. At ang deadline rin nito ay sa ating pagkikita face-to-face, July 23, 2025. Okay, so again, make sure na nakaabot kayo hanggang sa huli dahil may roon kayong dalawang kailangan na ipasa next week o sa susunod na Miyerkules. Una ay ang inyong graphic organizer at pangalawa ay ang inyong sasagutan. Okay, so may dalawa kayong ipapasa next week. Okay, so yan na muna para sa araw na ito, Baitang 6. At kung meron kayong mga katanungan, huwag mag-alala dahil pwede nyo lang iyan i-comment sa ating Google Classroom at sasagutan niyan ng inyong mga guro. Yan lamang sa araw na ito. Paalam, Baitang 6 at see you next time. Ako ay na-excite na makita kayo face-to-face next week. Goodbye and thank you!